Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay related sa huli nating pinag-aralan. Last lesson po, pinag-aralan natin ang tungkol sa pagkatapos sa Korean na Nyunhue, Taume, at Twie. Ngayon naman po, pag-aaralan natin ang verb plus gu naso na ang ibig sabihin sa Tagalog ay at pagkatapos. Medyo nakakalito lang po ito na kaunti, hindi na po natin patatagalin. Ano po ba itong verb plus gu naso sa Korean? Ito ay idinaragdag sa isang verb stem upang ipahayag na ang action ay susundan ng susunod na action kapag ito ay makumpleto. Ibig po palang sabihin, para din po pala siyang after. Ang pinagkaiba nga lang po ay need muna makumpleto ang unang action bago sundan ng pangalawang action. Sa katunayan, nag-overlap po ang translation nito sa English at Tagalog. Ibig sabihin, pwede din po natin siyang i-translate sa English na after at sa Tagalog ay pagkatapos. At makukuha pa din natin ang main thought ng pangungusap. Ang literal po talagang translation nito sa English ay then or and then. Sa Tagalog naman po, para makuha natin yung pinakamalapit na translation, mas magandang gamitin natin ang translation na at pagkatapos para maipakita natin ang completion ng action. Magbigay po ako ng paunang halimbawa at i-translate natin sa iba't ibang paraan para makita ninyo ang sinasabi ko. Sa halimbawa na 생선에 양념을 하고 나서 그 다음에 구워보세요. gamit ang translation na at pagkatapos, ita-translate natin ito ng timplahan ang isda at pagkatapos ay iihaw. Gamit naman po ang pagkatapos lang na translation. Pagkatapos timplahan ng isda, iihaw. Kung mapapansin po ninyo, hindi naman nagkakalayo ang translation at makukuha pa din natin ang thought. Pero syempre sa unang translation, mas may diin ang completion ng unang action bago ang pangalawang action. At mapapansin din po ninyo na same position ang unang clause at second clause. Paano naman po kapag pinagpalit natin ng position ang dalawang clause? Halimbawa, uunahin nating banggitin ang iihawin bago ang timplahan. Ang translation po ay iihawin pagkatapos timplahan ang isda. Ganito po kadalasan ang translation ng mga online translator. Ang uubra lang po dito na translation ay pagkatapos. Kasi kapag ginamit natin ang at pagkatapos, maiiba po siya ng order. Maglalagay na lang din po ako ng table ng comparison ng Nyunhue sa gu naso. Di na po natin i-discuss lahat. Masyadong magiging mahaba ang ating video at magiging boring na po sa mga learner. I-check nyo na lang po kung nais pa po ninyo ng additional info. Ngayon, tignan po natin ang mga halimbawa para mas lalo nating maunawaan. 양파를 볶고 나서 고기를 볶아요. Iprito ang mga sibuyas at pagkatapos ay ang karne. 저는 아침을 먹고 나서 신문을 봐요. Nagbabasa ako ng dyaryo pagkatapos kong kumain ng almusal. 미선 씨가 오고 나서 제임스 씨가 왔다. Pagkadating ni Mason, dumating naman si James. Hanggang dito na lang po at magkita po ulit tayo sa ating next video.
God bless po sa ating lahat.